Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at nais ko pong magbasa ng scripture at nais ko pong magbahagi ng scripture po at gusto kong bigyan saysay ang buhay na ibinigay sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng paggamit ng aking dila at labi sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. So, ang napili ko pong scripture na ibabahagi is ano nga ba yung gospel. Ayan yung natalakay namin last week sa aming church na ang sabi ng pastora namin is ano ang gospel. So, ang gospel nga daw po is magandang balita. So, dahil naano ko po yun, first time kong marinig na ang magandang balita is ang gospel is magandang balita. So, gusto ko rin i-share para sa mga taong, no? Kung ano yung mga naririnig ko sa church, gusto kong i-share din. So, ito yung pinakauna ko, no, na magbasa ng scripture. So, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 1 hanggang 11 po. Sa mga may Bible po dyan sa mga bahay, kung napanood nyo po yung video na to, pwede nyo po akong sabayan magbasa. So, basahin po natin. Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinapangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ayan po yung magandang balita na namatay ang ating Panginoon para sa ating mga kasalanan at muli nga po siyang nabuhay. Okay, tuloy po natin. Ayon sa kasulatan, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang apostol, yung 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. Ayun no, yung katunayan na namatay si Jesucristo tapos muling nabuhay. Nagpakita siya sa mga apostol, no, na kanyang mga nakasama sa pag-sharing ng kanyang salita. So ituloy po natin sa verse 8. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko isang sanggol na ipinanganak ng wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Ito, ako naman nakilala ko na si Jesus noong bata ako pero hindi ganun ka-deep. Ang alam ko lang, siya yung Panginoon. Alam ko may Lord, may Jesus, pero hindi pa ganun ka-deep yung pananampalataya or pagkakilala ko sa kanya. Yun daw yun. Yung pagkilala mo sa Panginoon doon. Parang diba, si Pablo. Siya yun, dating siya, parang hindi siya sa Christian, talagang inaano niya, yung parang taliwas siya. So, no, pinakitaan siya ni Jesus na parang nagpakilala sa kanya ng Panginoon, no? Yung parang, sa pagkakabasa ko dun sa kwento nun, yung parang binulag siya ng Panginoon, no? Tapos, pinagaling din yung mata niya. Mula nun, nag-sharing na rin talaga siya ng salita ng Diyos. Doon talaga. Yung parang, nasubukan niya yung ng Panginoon. So, ituloy po natin. Mas maganda yung next time talakayin po natin yun. Dahil beginner lang din po ako. Parang gusto ko pang talakayin lahat, no? So, ituloy po natin yung pagbabasa. Ako ang pinakahamak na sa mga apostol at hindi na ako karapat-dapat. Ito ngayon si Pablo. Dahil inusig ko ang Iglesia ng Diyos. Ayun, ito nabasa ko to na taliwas siya sa mga ibang apostol.
Tapos siya pa yung nangunguna talaga na nag-aano ng salita ng Diyos, parang hindi ano yan, parang ganon. So, ituloy po natin. Naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang pinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung iahambing sa ibang mga apostol, bagamat ito'y sa pamagitan ng tulong ng Diyos, at hindi ng aking sarili lamang. Kaya nga walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral sa inyo. Ang mahalaga'y iisa ang aming ipinapangaral at iyon din ang inyong pinanaligan. Ayun, no. Nabasa ko yun yung ito si apostol, yung kahuli-huli ang apostol, no, na taliwas siya sa mga Christians dati, sa mga naghahayag ng mga salita ng Diyos. Tapos no, parang inusig niya yung Diyos. Kaya tapos ang kwento doon is parang binulag siya ng Diyos, no? Nabulag siya. Tapos pinagaling din ng Lord. Tapos parang pinakita yun sa kanya ng ano, no. Yun. Kung sa atin, yung iba kasi parang mas naniniwala sila sa sarili nilang kakayanan, no. Yung iba kasi hindi nagde-depend talaga sa Diyos, kasi parang ako dumating din ako sa point na yun na parang kung wala akong gagawin, alangan ipaubaya ko lang sa Lord, so ako na mag-isa, parang ganun. Pero hindi pala ganun, no. Kasi napapahamak tayo kapag sarili nating desisyon yung ating sinusunod. So, kapag nagdedesisyon tayo, no, kailangan natin tanungin sa Diyos, ganun. So, ayun lamang po yung aking scripture today. At beginner po ako at gusto kong basahin pa at mas malalim pa dito sa pagbabasa ng Bible. So, ayun. Gusto ko lang din pong explain na hindi dahil sa nagbabasa ako ng Bible is hindi na ako makasalanan po ako din. So dahil inuusig din talaga ako, sa totoo lang. Inuusig din ako ilang buong taon na, sa totoo lang, ini-ignore ko lang. Yung parang sabi sa akin ng Diyos, nalilipulin na kita, parang yung lilipulin na kita, yung parang hindi kita magamit, no. Parang gano'n. Tapos parang sinasabi niya sa akin na yung kung hindi kita magagamit, yung parang lilipulin. Ilang beses na niya sinasabi sa akin. Kaya parang minsan gusto ko, nasa sobrang takot ko, parang gusto ko mag-evangelize. Ganyan. Sabi ko, ang dami. Siguro ito na lang yung pagkakataon na para mailigtas ko rin yung sarili ko. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung parang napaparanoid ako minsan. Pero nakakatakot Kakaiba to So, parang sa akin, para kahit marami akong kasalanang nagagawa, ayun, na mag-sharing na lang po talaga ako ng salita ng Diyos, magbasa po ako ng scripture para po sa inyo. So, yun lamang po. Thank you.